Mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At tayo po'y nadinig sa iba't pang panig ng mundo. So good morning, good afternoon, good evening as the case may be. Lalo na po dyan sa Estados Unidos, sa East Coast, sa West Coast. Ganoon rin po sa gitnang silangan. Napakalakas po natin. Saan po yan? KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Siyempre po sa Jeddah, Riyadh, Qatar, Dubai, at sa mga karatig po sa Tabuk. And ang ating mga neighboring countries, saan po yan? Sa Down Under, sa Australia. Hello ka, Henry Papel. Diyan sa Darwin, mag-ingat po kayo dyan. At syempre sa Malaysia, sa Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong, at ganoon rin sa Taiwan. Hello, ang ating NECO Head Representative Willie Fernandez and his lovely wife, Chingby Fernandez. And I am happy na kayo po ay gumagawa ng paraan para makabalik na yung ating mga tinaguriang bayaning manggagawa. Ito pong mga OFWs, Overseas Filipino Workers na stranded. At yan ay makakabalik na at makakapunta na sa kanilang trabaho. At syempre dito naman po sa ating islands, 7,100 islands, saan po yan? Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na po sa ating mga kapatirang Muslim. Alright. As always, every Monday, ang ating pong unang-unang tinatalakay bago mag-umpisa ang buong linggong programa ng Sulong na Bayan. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ito pong Lunes, dinedevote natin sa ating salita ng ating Panginoon. Napakarami po na nangyayari sa ating kapaligiran. Mukhang kakaunti ang solusyon na nakikita natin or nararanasan natin dahil nga, syempre, pandemya po itong ating hinaharap, ano? But there's only one solution if we will just put God first in every area of our lives. So ito pong Lunes, ang ating segmentong one verse a day keeps all our worries away. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Aba, buong lahat ng inyong agam-agam o kaya hindi lang agam-agam, pag-alala. Ang dami nating mga fears kasi alam niyo naman po ang internet, high-tech nga tayo, lahat nakikita natin in a click of a finger, kita natin buong mundo. Ang problema, marami dun sa nakikita natin sa internet o sa social media ay pangamba, nakakatakot, yung bang ikaw ay tatakutin. But here's the good news, yan po ng lahat ng yan. Dahil nga dito sa ating segmentong one verse a day keeps all your worries away, lahat po ayan ay mapupugsa or ika nga ay maiibsan kung ano mang meron kayong mga nadarama ngayon, pakiramdam nyo o inyong mga financial problems o sa ating mga OFWs, napakarami po nalulungkot, gusto na umuwi na rin dito at makapiling ang kanilang mahal sa buhay. So ito po, ang segmentong one verse a day keeps all our worries away for the first day of the week. Yan po yung ating ihahatid. At para sa ating episode nito, makakasama natin, malalaman natin sa kanya kung anong mga worries meron sila. Dahil nga, wala namang escape. Lahat tayo ay talagang dumadanas ng mga pangamba. Siya po ay first nominee, actually incumbent city councilor siya ng Valenzuela City at first nominee ng TODA. Ako, very famous ang TODA. Ano po yan? Siguro siya na ang magpapaliwanag kung anong acronym niyang TODA. Pero alam ko, puro sa mga tricycle drivers and operators yan. Alam natin, yan ang pangunahing transport natin kahit saan tayo pumunta. Punta ka ng farmers, punta ka ng lahat yan ay kailangang sakyan natin. So let's welcome to our program, no less than Rovin Feliciano. Hello, magandang salamat po at magandang hapon sa ating mga tagapakinig at sa inyo rin po, Ma'am Luli. Isa pong kagalakan na maimbitahan sa inyong programa at nakakatuwa dahil araw ng Lunes ngayon. Sinisimulan pala natin ang araw natin sa isang linggo sa pamamagitan ng isang mga berso mula sa ating banal na kasulatan. So siguro ibahagi ko na yung verse na talagang kinakailangan ng sektor namin, yung Matthew 25 verse 40, 'di ba? Kung ano man ang ginawa mo sa pinakamaliit na kapatid kong ito ay sa akin mo ginawa, Nangangahulugan na yung pagtulong natin sa kapwa natin, pagtulong natin sa Panginoon yun siya yung larawan ng ating kapwa, Sabi nga nila, ito raw ay Imago Dei, Pag sinabi nating Imago Dei, image and likeness of God, Kung ano man yung pagtulong natin sa pinakamaliit, na bahagi ng ating lipunan
Ang ating Panginoon ang ating tinutulungan. So yun rin po siguro yung magiging daloy ng aking talakayan at pagtalakay ngayong hapon sa aking sektor na representa. Alam natin maliit sila pero marami sila na nangangailangan ng atensyon at pagkalinga at pagmamahal ng ating pamahalaan. Ako, I agree. Councilor Robin, ulitin natin kasi every time meron tayong sinishare na verse tuwing Lunes, nagbibigay tayo ng Bible, the first 3 callers. So magsadya lang sila sa ating tanggapan dito sa DWIC 882 Simpilang Todong Lakas at nandyan po yung ating mga kaagapay dyan at bibigyan sila ng Bible. So ano nga ulit ang iyong binanggit na verse? Matthew 25 verse 40, di ba? Okay. Kung ano man ang ginawa mo sa pinakamaliit na kapatid ito ay sa akin mo na rin ginawa. Naku, ang sarap marinig, Kasi ikaw ay konsehal ng ilang taon? Magsasyam na taon na po akong konsehal sa lungsod ng Valenzuela, going to my last, this is my 3rd term actually and last term as councilor. Okay. Siyempre, pag konsehal ka, hinaing ng bawat daing, ng bawat na sabi mo na nabanggit mo sa verse natin, the least of my brethren, alam mo yung pulso nila. Ano-anong mga hinaing ang somehow for the past 9 years? Perennial. Alam nyo, yung hirap at kahirapan, marami ho yan Iba-iba anyo ng kahirapan, no? Kada sektor ng lipunan may anyo ng paghihirap. Right. May anyo rin naman ng tagumpay. May anyo rin naman ng kasiyahan, no? Pero alam naman natin sa Pilipinas, marami pa rin na naghihirap, no? Yung mataas pa rin ang antas ng kahirapan, no? Kaya yung sektor, no, na malapit sa amin, yung tricycle sector, hirap na hirap po sila ngayong pandemya dahil alam naman natin yung ad-even scheme, hindi sila araw-araw nakakapasada. Na-regulate rin po yung numero o bilang ng mga pwedeng sumakay na mananakay dahil sa social and physical distancing, no? So yung pagtaas, no, nakita ko sa headline natin kanina sa DWIZ, tataas na naman po bukas ang gasolina. So ibig sabihin, additional na paghihirap na naman ito sa aming sektor dahil hindi naman ganun kabilis magdagdag ng pasahe. Halos araw-araw tumataas ang gasolina, pero yung pamasahe hindi mo naman po pwedeng araw-araw itaas ang presyo ng pamasahe dahil maraming faktor o salik na kinakailangan i-consider, no? So yun po yung na-experience ko sa halos 15 taon na ho sa serbisyo publiko. Kailangan malaman mo ang boses, hinain at lumubog ka sa pamumuhay nila. Yeah. Yes, alam nyo na, aware kayo na naandyan na nagka-craft ng mga ordinansa kasi counselor nga po kayo. Ano naman po ang somehow na iambag nyo para maibsan yung kanilang mga hinaing? Alam niyo ho, sa amin, bilang isang konsehal ng bayan, ako po yung majority floor leader ng konseho. So, nung last year, latter part of last year, nanawagan yung sektor ng tricycle sa Valenzuela na baka po pwedeng bigyan ng kagyat o maliit na pag-increase o pagtaas sa presyo ng gasolina. Ang ginawa ho namin sa Valenzuela City, para maging makatarungan, hindi lamang sa tricycle driver, bagko sa sektor ng mga nanakay, gumawa ho kami ng bracket. Halimbawa, 50 pesos ang presyo ng gasolina, ito yung pamasahe. Pag 55 pesos, ito yung pamasahe. Para hindi araw-araw pupunta sa amin yung tricycle driver at yaakyat. So, ito po ay uniform at makatarungan siya dahil nag-a-adjust yung presyo ng pamasahe sa presyo ng gasolina. So yun yung nakita namin makatarungan no? So hindi naman kailangan araw-araw pupunta sa konseho at kailangan pupunta sa amin para makinig kami sa kanila dahil alam naman natin yung karaingan uncertain ho kasi yung presyo ng gasolina, no? Hindi sa araw-araw consistent, no? Minsan nga sa isang araw 2 beses o 3 beses pa nagpapalit yung presyo ng gasolina. So again, there's no telling what's gonna happen next, Yan naranasan nyo, naibahagi nyo, nag-craft kayo ng law, ng ordinansa nung the past 15 years o ilang years kayo nakapagsilbi. Ano naman po ngayon dahil nga pandemya, ito po yung kinahaharap natin. Anong mga tulong o ayuda ang inyong mga pinagkalooban? Alam nyo ho, lubang nangangailangan ng sektor ng tricycle at siyempre, sama ko na rin yung sektor ng public transport na dapat kinakailangan magkaroon na tayo ng isang batas ng permanenteng tutulong sa mga tricycle driver natin kung tuwing tataas ang presyo ng gasolina. Ito po yung pagbabalik ng Oil Price Stabilization Fund o OPSF. Noong 1980s, meron na ho ito kasamang Luli.
Right. Pero nawala ho, no? Ibig sabihin, kung mababa ang presyo ng gasolina, itong mga oil producing companies, itong mga oil suppliers natin na malalaki, meron ho silang parang trust fund na doon magbabahagi ng buwis, no? Na kung kinakailangan, tumataas ang presyo ng gasolina, doon lamang gagalawin. Ibig sabihin, ito na yung permanenteng pang-ayuda dahil ang question lang naman natin, kung kailan saan kukunin ng pang-ayuda sa mga tricycle driver? Right. So sa oras na mataas. So ngayon, binigyan natin ng kasagutan sa pamamagitan ng pagsasabatas ng Oil Price Stabilization Fund. No? Oil Price Stabilization Fund. Ito ay nahinto. Bakit? Kasi kasi ito po yung isang executive order lamang nung panahon ni Presidente Marcos. No? Alam naman natin ang isang executive order po pwede i-repeal ito ng panibagong executive order. Pag ito'y naging batas na, mas matibay. No? Dahil ang Kongreso na ang siyang dapat magbalanse at magbalangkas ito. Oo. So dapat talaga isusog mo yan. Ano? Isa yan sa talagang magiging problema natin in the next siguro 3, 4, 5 years down the road. Ano? Lagi ang pagtaas ng ating oil at saka gasolina. So again, OPSF, ito pala ang standby. Paki-expound on this. Ano? Standby to in case na yun nga, walang pagkukunan at ito na nga, tumaas-taas ang presyo. Dito naman pala pwedeng humugot. Halimbawa ho, buwan ng Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, mababa ang presyo ng gasolina. So every month dapat mayroong certain percent ng tax na pinataw sa kanila mapupunta doon. Halimbawa piso kada litro na inilabas sila, doon mapupunta sa OPSF. Pero pag pumalo ng June, yung taas ng presyo ng gasolina, doon rin nakuha, inipon lang Madam Luli para maigawing ayuda sa form ng Pantawid Pasada program. In case na may talagang pagkulang, talagang hindi mo malaman, maiumpog mo ulo mo, saan ba tayo kukuha talaga? Yes, kasi yan laging problema, yung budget, saan kukuha. So sinasagot ng itong magiging panukalang batas na to, kung saan kukunin. At least sigurado tayo na may pagkukunan ng pang-ayuda at doon rin kasi merong domino effect mo ito eh. Pag nasagot mo yung presyo ng gasolina, bababa, may stabilization fund, hindi ka magtataas ng pamasahe. Natulungan mo rin ang commuter, no? So yun yung domino effect niya. Right, oo. At somehow, lahat tayo magiginhawaan. Kasi yung mga mananakay, syempre, saan ko ba kukunin tong pambayad ko? Tinaas na naman nila eh. Hindi naman tumaas ang sweldo. Binawasan pa nga yung araw ng pagpasok, di ba? Ng play. O paano? Kasi ang daming, sa ating programa, itong Sulong na Bayan, ang daming mga complaints, ma'am, tuwing isang araw lang kami, next week hindi na naman kami papasok. Paano namin papakainin sa pamilya namin? Dito lang palang basihan kung pumasok kami, saka lang kami may pangsweldo. Kung hindi kami papasok, di walang kikitain. Paano pa namin ma-afford ang pang-tricycle? Kaya naglalakad. Okay, moving on. Ang operators, gaano ka-importante sila? Magkarugtungo kasi ang operators at driver, no? Okay. Siyempre, nilalabas ng driver yung sasakyan, yung tricycle ng operator. So, alam naman natin, pag bihira rin ng pasada, hindi rin mailalabas yung tricycle. So, apektado rin yung kita ng operator, no? So, kailangan, maging maayos na yung pasada para kumita ho parehas both, no? Yung operator at sa driver. At sinusulong ho natin dito yung pagkakaroon ng Magna Carta ng tricycle driver, no? Kasi yung karapatan ho nila, no? Galing ko kasamang Luli sa Malabon. Sa Katmon, Malabon, nung nakaraan taon, nabalitaan niyo po ba yung isang 65 years old na tricycle driver? Binangga ng isang SUV sa Lambingan Beach, sa Laglago yung tricycle. Patay po yung tricycle driver. So, pinuntahan ko po yung may bahay niya, kinamusta ko po, nagbigay ko ng tulong ng TODA party list. Sabi ko, meron ho bang accident or medical insurance man lang or SSS man lang yung asawa ninyo? Ang sagot po sa akin ay wala. Sabi niya, paano ko babayaran itong SSS? Ultimo pagkain namin sa araw-araw because of the pandemic, idinadaos namin. Ganun ho yung word, no? Idinadaos namin. Kabilang na rin ho dito kasama Luli yung pagkakaroon ng libreng abogado para sa mga tricycle drivers. No? Karapatan na i-depensa. Kasi alam niyo po, isa ho yung palasak na salita na laging na-encounter ko habang kausap sila. Areglo na lang. Kasi tricycle driver lamang kayo. Nandun na yung lang,
Kawawa Kaya sabi ko naman. nga yung list, di ba? Yung sinabi natin doon sa salita ng Diyos kanina, di ba? At lamang kayo, may panliliit, no? Ibig sabihin sa realidad naman talaga, wala silang kakayang kumuha ng abogado. Bakit? Pag kumuha ka ng abogado, mayroong acceptance fee, may appearance fee, may pleading fee. Bawat Lahat hearing. ng motion mo, lahat may fee. Diba? Pero kaya. ang kinikita mo sa isang araw, minsan may araw ka pang walang kita because of the odd-even scheme or the color coding scheme ng pagpasada. So nakita natin yung pagkakaroon ng boss dapat ma-highlight at mabigyan ng importansya. Itong sektor na to, kasamang Luli, 4 million po ang tricycle drivers and operators nationwide according to the 2019 survey. So napakalaking sektor ng lipunan, pero ganun-ganun na lamang ang pagtingin, ganun-ganun na lamang ang benepisyo. Nakakatuwa nga yung mga kasambahay dahil meron ng Magna Carta o yung kasambahay law na tinatawag, di ba? Pero etong mga tricycle driver, araw-araw nasa kalsada, nilalanghap yung polusyon, wala man lang batas na nagpo-proteksyon at nagbibigay benepisyo para sa mga kasama nating tricycle driver. When in fact, may record naman kami. Nasa LGU, nagpaparehistro, nagbabayad ng prangkisa. So yung record hindi problema. Right. At saka nakakaambag sila sa ekonomiya ng Pilipinas. So dapat lang. Kasi po, without the public transport, hindi aandar ang mga pasahero mananakay. Hindi siya makakapunta sa pupuntahan niya at gawa ng economic activity, di ba? Right. Paano kang papasok sa iyong trabaho kung walang tricycle na magdadala sa iyo doon? So hindi ka makapagtrabaho. So domino effect. Ang tanong, ito bang Magna Carta never na isulong yan? Alam nyo ho, meron hong House Bill sa Magna Carta ng tricycle driver. But the problem is, wala hong specific party list o grupo o boses na tumututok dito para maging batas. Alam nyo ho, pag walang tumututok, kasi minsan masyadong malahawak ko ang transport, ang public transport. May buses, may jeepney, may taxi, may mga pedicab, etc. Siguro ako naniniwala, it's about time na kinakailangan yung 4 na milyong tricycle driver ay may isang boses na yung sector lang nila yung tututukan. Siguro that's the beauty and the wisdom behind the party list system. Yung magkaroon ng isang sektor na tututukan lamang at para ma-deliver yung pangailangan ng mga tricycle driver as a sector. So, ang iyong TODA na sinasabing acronym, towards development and action. Makakasiguro na tayo siguro ngayon dahil itong sinasabi mong boses, kayo yan, may action nang mangyayari. Kasi walang tumutok in the past Meron nga yung HR o House Bill pero walang nakatutok na boses. Yes, kaya nga ho, party list, yan ba? Paano? Double meaning ho yung towards yung TODA meaning natin It's about towards development and action of tricycle drivers and operators, di ba? Right. So ang gusto nitong party list na to, magkaroon ng aksyon, magkaroon ng pag-unlad sa pamamagitan ng aksyon para sa sektor na kinalimutan ng gobyerno at ng lipunan, which is that our tricycle drivers. So anong mga mekanismo ang nakikita mo? Can you share to us para marinig din? Kasi alam mo, ang dami sa ating nagsasabi, naku, lip service lang yan, tagal lang, gas-gas na yan or something, yung mga promises na yan. Anong specific ang pwede mong Ako, naniniwala ako sa empowerment. No? Kinakailangan ang boses nila ang marinig, magkaroon ng consultation, magkaroon ng tinatawan ng mga lehitimong tricycle driver, mga opisyales sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Like for example, sa mga komite under the Department of Transportation, sa mga komite under the Department of Social Welfare and Development. Doon kasi magkakaroon ng tunay na representation at maririnig yung boses po nila. At sa pamamagitan po nito, maririnig ho yung hinain at yung pangangailangan ng sektor. Kaya ho doon namin ipupush talaga yung Magna Carta for tricycle drivers. Kasama Luli, mabanggit ko na rin, nakalimutan ko kanina, yung pagkakaroon man lamang ng isa man lamang sa anak ng tricycle driver maging full scholar ng gobyerno. Alam naman ho natin, meron tayong Universal Access to Tertiary Education Act. Batas na po yan. But the problem is, kailangan pumasa ka sa state universities and colleges. Pero paano na naman yung anak ng tricycle driver, walang pera, walang pampaaral sa private universities and colleges, hindi ganun karunong. Kasi nga, nagpo-working student, di ba? Hindi makapasok sa mga tertiary education natin. So, on the other way, napagkakaita na naman siya ng tsansa na magkaroon ng maganda kinabukasan. Right.
at least panibagong chance to. This is the first time I'm hearing it, ano? Walang ganyang scholar for tricycle driver and operators. First time na maaaring kayo. Naniniwala ko kasi tayo, yung isa man lamang sa anak ng driver na yun, siya yung kayang maghumila, mag-angat sa pamilya niya. At sana yung tatay niya hindi maging hanap habang buhay na tricycle driver lang. Diba? Ang pangit kasi na marinig na tricycle driver, and then for ilang bilang sila sa buong Pilipinas? According to 2019 census, 4 million po ang tricycle drivers in operation nationwide. That's a force to reckon with. 4 na milyon, hindi yan basta lang. Yes. Lahat yung nagbibigay ng ambag sa ekonomiya, kaya ganito. Ako po, tinuturing ko po ang mga tricycle driver natin as mga public servant. Without them, hindi natin matutuloy yung ating economic activity sa isang particular na araw. Napakaganda. When you will give or grant that scholarship, ano ba yan? Buong, siguro matawag nating tertiary lang. Ako naniniwala naman ako sa tertiary lang kailangan ng ayuda dahil maayos na naman yung ating basic education. Ang medyo may gray area dito, yes, libre yung pag-aaral sa kolehiyo sa state universities and colleges, but the problem is location. Minsan, geographical location malayo. Kung ikaw ay taga-probinsya, gagastos ka ng 200 piso, 300 piso kada araw para mapag-aral sa transport, hindi mo pa rin makapagtapos yung anak mo. So, wala kang choice kundi doon sa pinakamalapit na eskwelahan mo pa rin pag-aaralin, di ba? That's right. Gusto mo natin, yung gap na yon ma-address natin. Kasi pag malayo, kung kinikita ng tricycle driver 200, 300 pesos, afford niya pa hubang magpaaral sa kolehiyo? Hindi. Una muna sa lamesa, pamplato muna bago edukasyon. In the table. Nako, when you talk about food, yan, isusunod natin tanong sa ating pagbabalik, Kasi, again, napakahirap din bumili ng mga pangunahing bilihin, pagkain o ano pa man na kakailangan ng ating katawan. Kasi we have to address our health, syempre. Paano ka makakapagbiyahe ang papamasada kung iyon namang katawan ay lugmok sa karamdaman. So, we will have to pause, Councilor Robin, for a break. We will just give way to our station break at mga commercials. But pagbabalik, you expound on food security. Ano ang ibabahagi ng TODA as party list para naman talagang malagyan ng laman ng tiyan ng bawat mamamasada. Yun ba yung tawag doon? Mamamasada ng tricycle. Okay? So hold on ka lang, yes. Councilor Robin. Alright, Philippine Standard Time is 3:30 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Right, nagbabalik po muli ang ating programang Sulong na Bayan bago natin balikan ng ating gwapong-gwapo at talagang very passionate about his advocacy na sa ating incumbent city councilor ng Valenzuela, no less than Councilor Robin Feliciano. Babanggitin ko lang dahil nga one verse a day tayo keeps all the worries away. Meron na po tayong inuumpisahang registration para sa ating Community Bible Study International. Yan po ay ang head namin dyan ay si Miss Carol Halili. Pwede po kayong makipagsangguni sa kanya sa 0917-530-9623. Ulitin ko po, 0917-530-9623 kung gusto nyo pong mag-join sa amin. Every week na Bible study po to tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12. 6 na buwan na ito ay tatalakayin natin ang salita ng Panginoon. Again, napakalinaw po yan sa scriptures, heaven and earth will pass away but my word will stay. So saan po tayo magtitiwala? Siyempre, sa tao, pwede tayong magtiwala. But more than men, kailangan po yung nag-create sa tao. Sino po yan? Ang ating Panginoon. Di ba? Ang ganda-ganda po ng sinabi ni Councilor Robin kanina na for the least of my brethren, you've done it unto me. Kung kayo ay nagsisilbi sa maliliit na sektor ng ating sosyedad, parang yaan sinilbi nyo na sa ating Panginoon. Hindi naman kayo tatanungin kasi pag the end of the judgment day, ikaw ba si Robin Feliciano o ikaw ba si President Trump or si President Biden or Duterte or anybody? No. Ang final judgment, tatanong niya, whatever you've done to the least of my brethren, you've done it unto me. Kaya ang sarap-sarap po marinig ngayon kaya Councilor Robin na talagang ito na binubuhos niya for the past 15 years ang kanyang serbisyo publiko. No? Doon sa maliliit kasi talagang mahirap ang karapatan ng maliliit laging nalalabag. That's not fair. Ang injustice ay talagang talamak. Pero again, yung ating hanging question, hindi lang injustices
yung pagkain, food on the table, ano sa inyong sektor sa TODA, kung ikaw ay maluluklok for this party list, Councilor Robin, ano ang inyong mga parang mekanismo para ma-address itong food Alam niyo, security? napakagandang katanungan yung iniwan niyo po kanina. Paano yung pagkain sa pagkainan, no? Right. Dahil nga ho may odd even scheme, so may mga araw na wala kang pinagkakakitaan, no? Kasamang Luli, galing ako sa Hagunay, Bulacan no nakaraan. Sa Hagunay, Bulacan, minsan 50% ng taon ay hindi umaandar ang tricycle dahil sa high tide. So walang hanap buhay yung marami ho doon, no? So 50% ng taon, kalahati ng taon walang tricycle. So ang nangyayari po ay dapat may alternative livelihood. So ang tinutulak ko namin ngayon sa tulong ng TESDA ay maturuan ng ating mga tricycle driver na iba pang pagkakakitaan. Like for example, small engine repair, pagkumpuni ng cellphone, BPO, baka po pwede rin naman, di ba? So ito yung mga alternative livelihood at re-education. Pinupuso natin yung re-education ng tricycle driver at pag-equip sa kanila ng additional skills para sila ay magkaroon ng pagkain sa pang-araw-araw. Hindi lang pag-tricycle. Kailangan alternative livelihood. Yun po ang pinupush natin, kasamang Luli. Yes. Ayaw natin maniwala dun sa dole-out eh. Gusto natin pinaghihirapan, di ba? Kahit ang Panginoon, itinuro niya kung paano paghirapan ng mga biyaya na ating natatanggap, di ba? So hindi ho dapat dole-out. Paghirapan, ibibigay sa'yo, kasi yan yung biyaya na binibigay ng Panginoon. Yan, very true. I agree. Ang sinasabi very explicitly sa scriptures, I keep quoting, hindi to sa akin galing, Councilor Robin. I always quote the scriptures para walang sablay because His word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Anong sinabi niya? About teach them how to fish, don't just give them fish. Kasi maya-maya balik yan sa opisina mo at sang katutak, dadami pa yung mga hahakot. Yes. Tapos hingi ng hingi, hindi naman natututo. So with the skills that you mentioned, syempre alam natin naging Deputy Director General ang iyong ama na si ngayon ay PCUP Chairman ng Presidential Commission on Urban Poor, no less than Sir Alvin Feliciano, naging TESDA DDG siya. Ano ang mga skills na nakita nyo na talagang kayang-kaya ng ating mga tricycle driver? Alam nyo ho, mahusay ho sila sa pagdating sa small engine mechanic. Ito yung pagme-mekaniko ng mga tricycle mismo. Hindi na sila kukuha ng sariling mga buting tangero, kumbaga. Diba? Mabisa rin ho sa kanila yung welding, no? Kasi alam nyo ho, yung tricycle, maraming parts ito ang wini-welding. So alternative livelihood, no? So pwede pa rin hong pag-aralan ho nila dito. Hindi lang yung tricycle driver, pati yung may bahay niya. Baka po pwede mag-aral yung may bahay niya ng another source of livelihood. Kasi nasa bahay, pwedeng mag-baking, di ba? Yes. Cookery. Yung mga po pwedeng ibenta online, no? Pagkain yan eh. Yes, pagkain pa rin. So hindi lang natin tutulungan yung tricycle driver, pero yung asawa niya, turuan rin natin para maging productive. At nagtulungan sila. Yun yung long term eh. Di ba? Nakikita natin yung pamilya, basta nagtutulungan, may pagkakaisa, hindi magugutom. No? Susulong. Yan yung ating title. We want everybody to be equipped and maganda itong natin tulak ng TODA, no? Bibigyan mo sila ng skills, abilities, at i-hone mo yung craft kung saan sila mga skills matching na tinatawag. Ikaw ba, personal na tanong, may nagtatanong ayaw magpabanggit, may asawa na daw po ba kayo at may pamilya, may anak? Ngayon po ay kasalukuyan, binata pa rin ho tayo. So siguro yun yung advantage ng binata, merong sapat na oras para tutukan yung mga bagay-bagay. May panahon. Ayan, for the single, all the single ladies, ayan yung kanta ni Beyonce. Ayan. Available and ewan ko lang, kung ready to mingle. Alam mo, gusto lang alisin yung pangkaba mo kasi ganito lang usapan natin, napaka-light. Right. Light moments lang po, no? Sharing lang. Exactly. And for people, the voters who would want to really root for this TODA party list, they want to know who you are. Ilang nominees ba meron? Sa Bataso, you can list, no, right? 5 nominees, no? Pero siyempre, by operation of law, 3 lang ho ipinipili hanggang maximum of 3 per party list lang po. To give chance to other party list na makarepresent naman yung sektor nila. Right. So sa inyo po, sa TODA, ilan po kayong nominees? 5 po yung nilista namin, pero parang reserve po kasi yung number 4 and 5 eh. So yung 1, 2, 3 po, yun yung po pwedeng pumasok, no? May posibilidad.
Okay. Tapos na tayo sa usaping pagkain at syempre livelihood, negosyo at syempre yung mga ayuda. Paano naman ang ating katawan? Paano mapapangalagaan ang ating kalusugan? Yun nga ho, kinakailangan no, kasi parte ho ng Magna Carta na yan ay yung libreng medical and accident insurance. So, ibig sabihin, kahit telemedicine man lang, magkaroon ng medical and accident insurance yung mga membro ng TODA at yun siguro yung tutulong sa kanyang katawan, sa kanyang physical na katawan. No? Meron ho kaming isang ordinansa, ibahagi ko na rin sa Valenzuela, yung pagsusulong mo ng good manners and right conduct ng ating mga tricycle driver. So, part ng registration nila, ng renewal ng registration nila ay ang seminar, annual seminar on good manners and right conduct para maturuan sila, guided sila, not only physically but also spiritually, morally, na kaya niyang maging isang maayos at ethical na tricycle driver. So ano nang kapaloob dyan? Let's say kasama yan sa inyong plano. Kasi sabihin na natin, karamihan ngayon sa ibang eskwela, hindi mo na maririnig yung GMRC. Parang nawala nga tayo sa modules nila. Sorry, pero dapat yan i-reinforce ulit. Kaya napakagandang marinig na kayo mismo ang mag-uumpisa niyan. So good manners and right conduct, hindi na yaman magmumura. Yung mga salitang kanto siguro iiwasan na. Yung man lang kortesiya sa kausap, pagbibigay ng tamang sukli. Hindi yung tipong na overtaken ka lang, mumurahin mo na kaagad yung naka-overtake sa'yo. That's ethical and morally upright standard dapat, no? Ang ganda naman yan, kasi more than the skills that you would impart on them, you're zeroing in sa character ng tao. Right, sabi ko nga, it's not only the physical but also the spiritual and the moral aspect of human life. Hindi ka ng tricycle driver. Doon siguro sa holistic na approach na to, doon natin maiaangat yung dignidad ng isang tricycle driver upang hindi sa tawaging tricycle driver lamang siya. Kasi sinabi rin na ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung dignidad, ibalik natin. Kasi hindi mo pwedeng lang-langin lahat yan because each one of us is unique. We were no two individuals alike. Lahat tayo ay magkanya-kanyang skills, abilities, talents na unique. Yung sa'yo at sa akin kakaiba. Bigyan mo ng opportunity na mag-shine. How so? Diyan, good manners and right conduct. Kung ang character nila ay talagang ito ang passion nila to help and serve. Katulad ng ginagawa mo. Yan ba ay nakita mo sa iyong ama? A little bit of your personal sharing. Siyempre napakilaking bagay sa cultural and moral development is the family orientation. Without good family background, siguro yun yung siguro yung trademark na kung ano ka ngayon dahil sa pamilyang meron ka. That's part of the training So doon mo nakukuha yung kultura, na-acquire mo yung kultura, yung way of life ng tao. So hindi lang sa ama ko, maging sa mother ko at sa pamilyang kinagisnan ko, at sa komunidad na meron ako. And then, bata ka pa lang, parang yun na ba yung nasa puso mo? Gusto mo magsilbi? O meron kang ibang passion na pinapursue pero dito binabalik ka pa parang servant? Nagsimula ako sa public service at the early age of 16 years old. 30 years old na ako ngayon. Halos kalahati ng buhay ko ay sa public service na. Alam mo namin, pamilya namin matagal na sa public service. Pero sabi ko nga, ang public service, mamahalin ka niya kung minamahal mo rin siya, You need to embrace Kailangan mong yakapin yung tao at kailangan maramdaman mo, lumubog ka. You need to immerse, dun sa buhay ng tao para malaman mo siya. Kumbaga sa pagkain parang gumaling at sumarap ka, kailangan lulubog, magi-immerse ka. Maintindihan mo anong nangyayari dun sa loob. And syempre, bata ka 16. Wala ba all these years na ikaw somehow nagkaroon ng trial? Siyempre, hindi naman pwedeng wala yan, Ano yung defining moment? Marami yung pagsubok, naging SK chairman ako. So, maraming pagsubok ng SK ka. Dahil siyempre, alam mo yung youth leadership, medyo maraming may positive and negative side rin yan. So, naka-experience rin tayo niyan, may mga challenges rin tayo bilang isang batang mambabatas na nandun po yung mga, siyempre yung ilalang ka rin, di ba? Dahil bata ka, wala kang ganong karanasan, So ako naman nag-aral, nag-masters ako, nag-doctorate po ako.
no? At naging edge ngayon sa panahon ngayon. Naging majority floor leader ako, presidente ko ng mga konsel ng Metro Manila. At ako po ay National Auditor ng Philippine Councilors League o Liga ng mga konsel sa buong Pilipinas. Siguro na-earn ko to dahil nga ako sa sipag, determinasyon at pinag-aaralan ng bawat trabaho. So you're very particular talaga na sabihin, you have to arm yourself with knowledge. Kasi again, biblical yan, my people perish for lack of knowledge. Pag kulang ka ng kaalaman, madali kang mabiktima, madali kang ma-harass, at ultimately, you will perish. Yun ang sinabi, my people perish for lack of knowledge. Sa iyong karanasan, for the past 15 years, mula 16 hanggang ngayon as we speak, talagang in-equip mo yung sarili mo na maging who you are right now. Yung kaalamang dagdag everyday. Learning is everyday, hindi siya natatapos. So ano yung pwede mong i-advise sa mga 16 years old? Ako po, una dapat makinig ka sa boses ng karanasan. So sa mga may edad sa'yo, sa magulang mo, sa teacher mo, sa mga auntie, sa mga tito mo, that's the voice of experience. Okay, yung sinishare nila, it's not only knowledge, it's wisdom. No? Ito po yung karunungan, yung binabahagi nila. Pangalawa ho, huwag ka matakot sa problema. No? Lahat ng problema ay mayroong solusyon. Kailangan mo lang mag-explore and know your limits. Kailangan malaman mo. Yun yung kulatilya eh. Explore but know your limits. Alam mo kung saan ka lang. Pangatlo, kailangan mo siguro mag-aral ka. Yun yung sinasabi kong formal schooling. Sabi ko nga, formal and informal schooling, both of them nakakatulong sa career growth mo eh. No? So, formal schooling, nag-enroll ka sa isang paaralan, no? Yung informal schooling, everyday, kung ano man yung mga successes mo and mistakes mo, parehas yung aral sa buhay eh. So, pang-apat, magsipag ka, no? Kung tatamad-tamad ka sa bahay, wala mangyayari. Pang-lima, kailangan maging parte ka ng solusyon sa problema. Optimistic ka dapat. Positive lang ang iniisip mo. Para malaman mo yung problema at maging parte ka ng solusyon. Hindi ikaw yung magiging problema. Kailangan ikaw yung magiging parte ng maresolba at solusyon. So, ayan yung mga kabataan. But siguro sa mga adult, young adult, kasi yung 16, yan yung sinabi mo, early on, dapat na-insign na sa utak nila. Moving on to mga young adult, kasi young adult, puro techie na lang, puro ganyan. Ano ba yan? Is this beneficial o ang downside yan? Ako naman siguro naniniwala po ako na dapat merong oras sa lahat ng bagay. Merong right time no sa lahat ng bagay. It's about putting balance to all the situations, no? May oras sa gadget, may oras sa pag-aaral, may oras sa community service, di ba? Dapat wala yung may oras para sa Panginoon, pagsisimba, pagdarasal, pagbibigay galang, di ba? That's it eh, no? So putting balance po, Ma'am Luli. So sa tingin mo susulong ang bayan sa pag ang bawat nilalang, ang bawat sangkatauhan natin ay may ano yung pwedeng maresolba? Naniniwala sa dakilang lumikha, una yon. Banal na pagkatakot sa Diyos. Di ba? Kasi pag may takot ka sa Diyos, mangingimi kang gawin ng mali at gagawin mo ang tama. Pangalawa, naniniwala ka na ikaw ay nilikha para maging parte ng pagbabago, positibong pagbabago. At pangatlo, yung purpose mo sa buhay, kailangan klaro. Siguro ako naniniwala ang purpose ko ngayon. Makatapos ang 9 na taong ko sa konseho, naging barangay captain, naging SK chairman, isang operator din, meron akong tricycle driver na ino-operate ko dito, ay mabahagyan ko naman ang isang sektor na medyo naiiwanan ng lipunan. That is the sector of the tricycle drivers and operators. Ang linaw niyan, ano? Fear of the Lord is the beginning of wisdom. So kung hindi ka na natakot sa banal na Diyos, medyo may problema ka talaga. Pero ayan, malinaw sa'yo na importante siya, inuuna. No? So sa pang-araw-araw, ano, para maintindihan din ng ating mga taga-viewers listening right now, even here and overseas, ano, dahil nakikita ka nila. Ano yung unang ginagawa mo sa paggising? Siyempre, pagkamulat ng aking mata, mag-reflect ka. Magkaroon ka ng self-reflection, no? Ano ba yung ginawa ko kahapon na tama? Ano yung ginawa ko kahapon na mali? Ano naman yung dapat kong gawin sa araw na ito na tama? Di ba? Dapat tama. Alam mo yung purpose mo sa araw-araw. At siguro, after your self-reflection, yun naman gagawin mo, manalangin. Magdasal ka na i-guide ka ng Panginoon na maging tama yung gagawin mo ngayong araw na to.
Yeah. Based on His will, no? Napaka-importante kasi talagang hindi natin alam what's gonna happen next. Itong pandemic, who would have thought 10 years ago na magkakaroon ganitong kalalang pandemya na asang katutakang variants, and then hindi tayo prepared. But again, only God, even before you were formed in your mother's womb, alam niya na kung sino si Rovin at 16, at 17, 18, 19, matatapos niya ba yung 9 years na kanyang pagsisilbi. At ito, moving on, magiging party list representative siya ng sektor na alam niyang aping-api sa ating sosyedad. Lahat dyan nakaukit. Do you believe in that? Even before you were formed in your mother's womb, predestined na yan na ikaw ay magiging Rovin Feliciano for a purpose. Alam mo, simula nung pinanganak tayo sa mundo, naniniwala ko, Ma'am Luli, isinulat na ng Panginoon yung plano niya sa'yo. Exactly. Kaya nga, ako naniniwala ako sa God's plan Yung yung plano natin, minsan hindi natutupad yun, pero yung God's plan, yun ang lagi natutupad at namamayani. Right. Nagfa-falter. Again, biblically, and I'm quoting the scriptures, many plans are in a man's heart, but it is God who will order, who will determine the steps. I'm not preaching, pero sinusundan ko lang yung mga sinasabi mo. Na yan, talagang hango rin sa Kanya, even before you were formed nga. Kita mo at age 16. So I'm giving you a 60-seconder. Tell us, ano pa ang message of hope mo sa ating mga nakikinig ngayon? Sa mga tagapakinig ho natin, particular lalo na sa sektor ng tatlong gulong, sa tricycle driver, tayo ho ay huwag mawalan ng pag-asa. Yung sektor ho natin ng mga tricycle driver, operator, tila nakakalimutan. Pero yung pagkalimot na yan ay pansamantala lamang. Pansamantala. Ako ay naniniwala na ito'y pansamantala lamang. Magkaisa tayo, susulong ho ang sektor ng tricycle. Meron nung towards development and action para ho sa sektor ng tricycle. Kasama nyo ho ang isang party list na tunay na magre-representa sa sektor po ninyo. At ito ang TODA party list, mga kasama. Sama-sama tayong sumakay. Wala hong masamang tumaya. Pag ang tinatayaan mo ay para sa hanap buhay mo, para sa kapakanan ng pamilya mo, para sa kapakanan mo. Siguro it's about time na may isang party list, tunay na party list sa Kakalinga para sa sektor ng 4 na milyong tricycle drivers at operators sa buong Pilipinas. Alright, very well said. Pero hindi kita pakakawalan hanggat di ka mag-lead us in prayer kasi yan ang aking goal. Tuwing meron tayong panauhin for one verse a day keeps all our worries away. You have to lead us in a 60-second prayer. Let's bow our heads and pray. Damino natin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, kami nagpapasalamat sa biyaya ng buhay na iyong pinagkaloob sa amin, sa biyaya ng karunungan na iyong binibigay sa aming isipan. Naway turuan mo kaming gawin ng tama, maging parte ng solusyon para sa positibong pag-unlad ng aming bayan. Naniniwala ho kami na sa likod ng mga pagsubok ay mayroong tagumpay, mayroong pagsulong na tinatawag. Panginoon, isinasamo ko sa iyo ngayong hapon ito ang sektor ng mga tricycle sa buong Pilipinas. Isa hong sektor na kumakalinga sa mamamayang Pilipino, nagbibigay ng public service upang maihatid ang bawat Pilipino sa kanilang pupuntahan. Maging ikaw po ang aming ultimate guide. Sana yung mga footsteps mo ang sundan namin sa aming bawat biyahe, Panginoon. Ikaw po ang nagbibigay ng daan, ng kaliwanagan at katarungan sa aming lahat. Amen. In Jesus' mighty name. Nako, that brings to a close. Napaka-powerful ng iyong prayer na nilift up mo ang iyong party list. Bigyan silang kaliwanagan, lahat ng wisdom, because again, apart from God, we cannot do anything. I just want you to put that in your heart and your soul and your mind. Only Him, because He has given you the skills, talents, abilities to produce wealth, to produce help, and to serve. So talagang siya lang. So thank you so much. Napakaganda. Maraming salamat, Ma'am Luli, at sa ating mga tagapakinig ngayong hapon. Manang-mana ka kay Daddy. Napaka-articulate at alam. May direksyon. Hindi pwedeng lip service lang. Action nga Kaya nga, TODA, Towards Development and Action ng Tricycle Drivers and Operators. Yan po ang first nominee ng TODA. At incumbent city councilor po siya ng Valenzuela City, no less than Sir Rovin Feliciano. Maraming salamat. God bless. Maraming salamat to. God bless and stay safe po sa atin.
Okay, thank you din sa ating naging kagapay, syempre Engineer Jeric Barreto at syempre si Jello at gayon na rin si Jairus sa SOCMED at syempre si Mace at Abby. At again, ang ating chairman, no less than D. Edgard Cabangon. Maraming salamat po. Ito po muli si Loli Rivera Acosta. Samahan niyo po kami tomorrow. Maganda na naman ang ating magiging talakyan. Kasama po natin si Kong Ani Susano, ang mabuting ani, the good harvest na tinatawag sa sulong na bayan. Again, put God first in every area of your life so He will direct our path. God bless everyone. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882.